Yo, what's up mga kabirada? Sa bidyong ito ay ating tunghayan ang kasaysayan ng isang bus transportation company sa Pilipinas, ang Raymond Transportation. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung bago ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell button para naman lagi kang updated sa mga videos ni Kabirada TV. Welcome to Kabirada TV. Ang Raymond Transportation Company na ngayon ay may kabuuang fleet na mahigit kumulang 100 bus unit na nagsimula noong 1972. Nang si G. Silvino alias Bino Escobar kasama ang 6 na iba pang tsuper ay bumuo ng nukleus ng isang grupo na kalaunan ay umunlad na binuo ng Lito Transportation. Matagal bago ang pagtatayo at pagsasayos ng tinatawag na Maharlika Highway, pinasimunuan ng Lito Transportation ang transportasyon ng mga pasahero at kargamento sa rutang Lucena, Calawag, Quezon. Ang mga kondisyon ng kalsada noon ay masyadong hindi pabor dahil kung tag-araw ay nagdadala ng alikabok habang sa tagulan ay nailalarawan sa pamamagitan ng madulas at maputik na mga kalsada. Ang bawat tripulante ng bus ng Lito Transportation, isang driver mechanic at isa pang konduktor helper ay halos independente sa bawat isa. Bilang isang driver mechanic, natutunan ni G. Silvino Escobar ang mga simulain ng kalakalan. Kumbaga habang ginagamit niya ang kumplitong pagpapasya sa kanyang unit, ngunit hindi elementado sa mga schedule ng biyahe, pagpapanatili at pagsiservisyo ng unit, pagbili at pagpapalit ng ekstrang mga bahagi. Ang karanasang ito gamit ang binuo ng mga minibus na unit ay naglabas ng pinakamahusay sa Mr. Escobar. Kasama ang moral at emosyonal na suporta ng kanyang asawa na si Yolanda Marca Escobar at kanilang 3 anak. Si G. Escobar ay nakikipagsapalaran sa kanyang sarili gamit ang trade name na Raymond Transportation. Noong 1984, bumili ang Escobars ng segunda manong pampasahirong jeepney at nag-ooperate sa Calawag, Quezon, Santa Elena, ruta ng Camarines Norte. Ang pauna at independenteng pagpasok na ito sa negosyo ng transportasyon ay gumanap ng higit sa kanilang pinakamaligaw na inaasahan. Makalipas ang halos 1 taon, noong Agosto 3, 1985, nakakuha sila ng rekondisyon na Isuzu minibus na dumaraan sa Lucena City, Calawag, Quezon na ruta. Ang ikatlong unit ay isa pang narekondisyon na minibus ay idinagdag sa mabilis na lumalagong fleet noong Nobyembre ng parehong taon. Buwan ng Oktubre 1986 ay nagdala ng isa pang rekondisyon Hino minibus na dinala ang kabuang minibus fleet sa 3 mga unit. Pinalawak ng Raymond Transportation ang lugar ng operasyon nito at pinalawig ang ruta nito sa Sampaloc, Manila. Ang pagpapalawak ng negosyong ito ay nagbunga ng mas malaking pakinabang sa kumpanya dahil nakakuha ito ng 3 pang unit noong 1989. Isa pang 3 unit nang idinagdag noong 1990 at 2 pang unit ang naging larawan noong 1991, kaya nagdala ng kabuang fleet sa 11 unit. Sa panahong ito, naging byword na ang Raymond Transportation sa industriya ng transportasyon sa Quezon sa pinagsamang kapasidad ng karga ng mga pasahero na 500 at 57. Ang Raymond ay nakalaan para sa mas malaking bagay na hinaharap. Bilang aminda ng paunang prangkisa ng kumpanya ay pinalawig hanggang sa Naga City, ang puso ng Bicolandia. Noong September 21, ang case number 90-3027 ay nagpahintulot sa kumpanya na mag-ooperate sa Santa Elena, Camarines Norte, Sampaloc, Manila gamit ang 10 unit. Isa pang milestone nang nakamit ng kumpanya noong February 14, 1994 nang bigyan ng LTFRB ng isa pang prangkisa na may case number 93-9307 sa rutang Sampaloc, Manila, Infanta, Quezon gamit ang 3 units.
ang pagpataw ng LTFRB ng moratorium sa mga aplikasyon para sa mga prangkisa ng bus na papasok sa Metro Manila ay kahit papaano ay humadlang sa mabilis na pagtaas ng kumpanya. Isang pagkakataon ang dumating noong 1997 nang buksan ng LTFRB para sa mga aplikasyon ng prangkisa ang rutang FTI Terminal, Ragay, Camarines Sur. Ang pagsisikap nitong pasimulan ang serbisyon sa transportasyon sa bagong bukas sa Quirino Highway 1998 sa paggamit ng 10 mga units. Ang kumpanya ay isang pioneer sa mga operasyon sa Ragay at umupa ng isang garahe sa kahabaan ng Quirino Highway upang magbigay ng mga serbisyo sa pagpapanatili sa mga unit nito. Sa kalaunan ay tuturo ng kasaysayan ang Raymond Transportation na ito ay nag-apply para sa isang prangkisa sa case number 97-2002 na ipinagkaloob noong April 28, prangkisa bilang Lodestar sa pagpapalawak ng operasyon at pagpapalawak ng kumpanya sa mga operasyon nito sa rehiyon ng Bicol. Ang nasabing prangkisa ay pinalawig sa magkabilang dulo na ngayon ay nagsiservisyo sa mga pasahero sa gitna ng Cubao, Quezon City. Ang desisyon na palawakin ang mga operasyon sa rehiyon ng Bicol ay napatunayang isang mahusay na pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang mga kliyente nito ay patuloy na lumalaki. Ang kumpanya ay walang ibang paraan kundi mag-apply para sa karagdagang mga prangkisa upang mapagsilbihan ang lumalaking pangangailangan sa transportasyon ng mga pasahirong patungo sa lungsod ng Naga. Nag-apply ang kumpanya at nabigyan ng prangkisa case number 98-0655 sa Naga City, Santa Elena, Camarines Norte sa pamagitan ng dait na ruta. Triking ang Maharlika Highway noong Agosto 1998. Ang nasasabing prangkisa ay kalaunan ay ginawang interregional at higit pang pinalawig upang maibigay ang mga pangangailangan sa turismo ng karamuan patungong Cubao, Quezon City sa ilalim ng case number 2000-7464. Mga kabirada, lahat ng ito ay bunga sa pagsisikap ni Mr. Escobar para makapagserbisyo sa mga pasahero. Ikaw, kabirada, anong masasabi mo sa kumpanyang ito? Ikinagagalak ko pong tanggapin at basahin ang inyong mga komento dahil gusto naming malaman ang inyong opinyon para sabay-sabay tayong makapaghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe mo na yan tulad nito. At i-click mo na rin ang bell button para naman updated ka sa Kabirada TV. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming salamat po. Babayu!